May kakaibang nangyayari sa mga bansang Kristiyano. Isa na namang simbahan ang misteryosong nasunog sa Quebec, Canada. Pero hindi lang yon. Tingnan mo ito. Ito naman sa Scotland. St. John's. Ang simbahan na ito ay tinatawag na St. John's sa Stirlingshire. Bakit ito nangyayari, mga kaibigan? Bakit ito nangyayari? At malinaw naman, noong nakaraang buwan ay may 4 na simbahan na sinira at sinunog gamit ang mga firebomb sa New York. Bakit nangyayari yon? Kaya matagal ko na itong pinag-uusapan. At sa totoo lang, hayaan ninyong gumawa ako ng isa pang prediksyon. Mangyayari rin ito sa Australia. Hindi tayo sanay makarinig ng mga simbahan na nasusunog dito sa Australia sa ngayon, na yung Agosto 2026. Pero hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, bigla kayong makakarinig ng balita tungkol sa mga simbahan na basta-basta na lang nasusunog. Mangyayari ito sa Adelaide, ang lungsod ng mga simbahan. Mangyayari rin ito sa Melbourne. Dahil sa ilang kadahilanan, kahit na hindi ko sinasabi ng may 100% katiyakan, dahil wala tayong datos, sa totoo lang, mas interesante ito. Iiwan ko sa inyo ang desisyon kung ano ang mangyayari. Basahin ko muna ang ilang mga katotohanan sa inyo, ayos ba? Canada, isang investigasyon ng CBC ang nagulat na 33 simbahan ang nasunog ng tuluyan mula Mayo 2021 hanggang Enero 2024. Kaya mga 10 yon kada taon. Sa mga yon, 24 ang nakumpirmang sinadyang sunugin. 2 aksidente, ayos ba? At ang natitira ay kahina-hinala o kasalukuyang iniimbestigahan pa. Sa Europa, mas malabo pang sitwasyon. Iniulat ng OIDAC Europe na may 74 na insidente ng panununog sa mga simbahan at iba pang Kristiyanong lugar noong 2024 lamang. Halos doble ng bilang noong 2023. Kaya noong 2023, mga 50 simbahan. Iyon, 50 insidente ng panununog sa mga simbahan. At ngayong 2024, umakyat na ito sa 74. Tinatayang 1/4 nito ay sa Alemanya. Ngayon, narito pa ang isa pang kawili-wiling punto na gusto kong basahin. Kaya ginawa ng ChatGPT ang lahat para hindi ako mag-assume. Sabi nito, kung tinatanong mo kung may ebidensya na karamihan sa mga panununog ng simbahan ay ginawa ng mga Muslim o mga migrante, wala. Hindi sinusuportahan ng mga datos na meron tayo ang konklusyong yon. Kaya tingnan natin ang mga datos. Ano ang sinasabi ng datos? Para sa Europa, lalo pang hindi sapat ang batayan para gumawa ng pahayag tungkol sa demografya. Ang bilang na OIDC na, 74 na kaso ng panununog noong 2024 ay hindi nagbibigay ng detalyadong paghahati-hati ng mga salarin base sa relihiyon, estado ng imigrasyon o etnisidad. Itinatala lang nito ang insidente, hindi isang pinag-isang profile ng mga gumawa. Bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi? Kaya nang tinanong ko pa, ito ang kakaibang bahagi. Sa malaking bilang ng mga kasong ito, hindi pa rin natin alam kung sino ang gumawa nito. Bakit hindi natin alam kung sino ang gumawa? Bakit? Iyan ay natural na nagdudulot ng mga haka-haka. Pero ang haka-haka ay hindi ebidensya. Kaya hindi ko sasabihin na mga Muslim ang gumawa nito. Mga aktivistang katutubo ang gumawa nito, kahit na may ilang kaso ng ilang aktivistang katutubo sa Canada na gumawa noon. O kung sino mang iba ang gumawa nito. Hindi talaga natin alam. Pero ang alam natin ay paulit-ulit nang naging target ng panununog ang mga simbahan. At sa maraming pagkakataon, hindi pa rin nakikilala ang mga gumawa nito. Kaya ano ang dapat nating gawin tungkol sa impormasyong ito? Napakaraming simbahan na nasusunog. 74 sa Europa na 2024 lang. At 33 sa Canada. 33. At mga gusaling bato mga ito mga pare. Sige, hindi madaling masunog ang mga gusaling ito. Nasusunog sila. Basta na lang silang nasusunog. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Gaya ng sinabi ko, dahil wala tayong opisyal na datos, kaya hindi ako maghuhula. Pero babanggitin ko ito bilang bagay na dapat ikabahala. Ngayon bakit? Itong mga simbahan na tumayo ng daan-daang taon ay bigla na lang nasusunog na yon, habang ang mga bansang ito ay nagiging mas at mas multikultural? Maaaring may kinalaman ang gintong kasabihang ito ni Muhammad. Ito ay Sahih Muslim 530b. Sinabi ng sugo ng Allah, si Muhammad, hayaan na mapasa kanila ang sumpa ng Allah sa mga Hudyo at mga Kristiyano sapagkat ginawa nilang mga lugar ng pagsamba ang mga libingan ng kanilang mga apostol. Kaya hindi nagustuhan ni Muhammad ang mga simbahan at mga sinagoga. Hindi niya ito nagustuhan dahil naniniwala siya na ito ay shirk. Ang shirk ang pinakamalaking kasalanan sa Islam. Ang pag-uugnay ng ibang Diyos sa Diyos. Halimbawa, naniniwala ang mga Kristiyano na si Jesus ay Diyos o si Jesus ay anak ng Diyos. Yan ay isang walang hanggang kasalanan sa Islam na hindi mapapatawad kailanman. Hindi ka mapapatawad para doon. Mapapatawad ka para sa pagpatay.
para sa panggagahasa. Pero hindi ka mapapatawad para sa shirk. Ibig sabihin, ang mag-ugnay ng ibang Diyos sa nag-iisang tunay na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga Muslim sa mga simbahan. Nangyari ito sa Inglaterra. Hindi nila gusto ang mga simbahan. Hindi nila gusto ang mga simbahan. Itong taong ito ay isang Muslim. Isang nahatulang Muslim. O, tingnan mo ito. Naghahanap ako ng ibang video, pero ito ang nahanap ko. Nangyari ito noong nakaraang buwan, ika-7 ng Hulyo, sa Bordeaux, Pransya. Isa na namang simbahan ang sinunog. Isa na namang simbahan. Muli, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sinong nasa likod nito. Maaaring yung mga ateistang galit sa Kristyanismo. Maaaring sila yon. Hindi ko alam. Hulaan mo. Tingnan mo ito. Ganito ang ginagawa nila sa sarili nilang mga bansa. Ito ay Pakistan. Tingnan mo yan. Malamang na nakatira na sa Europa ang taong ito ngayon dahil bukas ang mga hangganan doon. Kahit sino pwedeng sumakay ng bangka at tumunta sa Europa. Ito ay Damasco. Oo. Nangyari ito noong Hunyo 2025. Tingnan mo, ayan. Tingnan mo ito. Sinunog nila ang simbahan ng San Santiago sa isang lugar sa Bosnia. Ang dambana ng Muchagori sa Bosnia. At winasak ang mga rebulto ng Birheng Maria. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Basta na lang siyang pumasok. Tingnan mo yan, ginawa lang niya. Ayan na. Walang dahilan. Wala namang nagsabi ng kahit ano sa kanya. Alam mo kung bakit? Nabasa niya ang kasabihan ni Muhammad. Sumpay nawa ng ala ang mga Hudyo at Kristiyano. Ito, ang Cyprus. Siya. Pumasok siya sa simbahan, inistorbo ang pare. Tingnan mo ito. Nang iistorbo siya, iniistorbo niya ang pare. At sa madaling salita, pinabibigkas niya sa pari ang shahada. Kung saan pinapapasabi ng mga Muslim sa mga hindi Muslim ang shahada na ako ay sumasaksi na si Allah ang nag-iisang tunay na Diyos at si Muhammad ang kanyang huling propeta. Totoong pinapapagsalita niya ito at nagre-react ang pari dito. Ash-shahad, sabi niya, sa tabi ng bato. At kaya si Bagarov. Tingnan niyo ito mga pare. Paano nangyari yon? Nangyari ito sa Antwerp. Mga nakamaskarang Islamistang lalaki ang nagsulog ng kotse sa labas ng isang restaurant na pagmamayari ng Hudyo sa Antwerp na ngayon ay tinuturing na naman bilang isang anti-Semitic na teroristang pag-atake. Sige, hindi ito tungkol sa simbahan. Ito naman ay sa Montreal, Canada, Pebrero. Bakit nangyayari ito mga pare? Bakit nangyayari ito mga pare? Bakit madalas itong nangyayari? Tignan niyo yan. Mga gusali ito na gawa sa bato. Bakit nasusulog sila? Anong nangyayari? Bigla na lang, sa Japan, bigla na ring nasusunog ang mga Shinto na templo doon. Ayan na, isang grupo ng mga Afghan. Alam mo, hindi ko alam. Hindi ko mapapatunayan kung tama ang sinasabi niya, pero magfo-focus na lang ako sa mga simbahan na nasusunog. Ito ay isang simbahan sa Ireland. Kaya pala galit ang mga Irish. Tingnan mo ito. Ito ay isang simbahan sa Ireland. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ito sa ganitong kalaking antas? Tingnan mo ito. Ang babaeng ito ay nasa London at wala siyang respeto. Walang respeto sa ibang relihiyon. Tingnan mo ito. Kahiya-hiya, wala kang respeto sa pampalasa. Hindi. Wala kang respeto sa espasyo. Ano ang itsura niya? Si Jesus ay isang lalaking Hudyo Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? Ang ebidensya ay nasa Biblia. Nandito Makikita rin ito ako. kay Josefo. Hindi nga siya makapasok sa moske. Pero heto siya, nakaupo ng ganyan sa simbahan at nakikipag-debate tungkol sa teolohiya sa ganitong paraan. Bakit natin ito pinapayagan? Bakit? Hindi nyo kailangan tiisin ito mga pare. Hindi nyo kailangan tiisin ito. Kailangan yung tumibay ang loob. Kailangan ninyong lumaban. Isa itong masama, agresibo, at mapanghimasok na ideolohiya. At pasensya na, pero bawat kilalang bansa sa kanluran ay tila natatalo ng ideolohiyang ito.